kaibigan at welcome sa inyong paboritong programang tatalakay sa mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga usaping legal. Dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito, nais nating magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa batas. Ngunit sa paraang mas madali at mas maintindihan ng nakararami nating mga kababayan. Susubukan nating gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Sa araw na ito, tayo ay sasamahan ng isa nating bisita upang mapag-usapan at mabigyang linaw ang mistulang komplikadong usaping legal. Ang ating special celebrity guest ngayong araw ay isang gwapong award-winning singer-songwriter. Nanalo siya ng 3rd runner-up sa the very first ever Philippine Idol at nanalong 2nd runner-up sa Pinoy Dream Academy Season 2. Isa sa mga pinakasikat na kantang ginawa niya ay Isa Pang Araw. Paborito ko rin yan. Na kinanta ng ating popular pop star Sarah Geronimo at naging theme song pa ng taon. Naging theme song pa ito sa movie na Miss Granny. Napakasaya po nating i-welcome ngayon siya bilang ating special guest sa programang Abogado ng Bayan. Please help me welcome, ladies and gentlemen, mga kaibigan, Miguel Mendoza. Magandang araw, Attorney Hayes. Good morning. At sa lahat na nanonood ng Abogado ng Bayan. Oo, di ba? Ang saya-saya. Naku, ma-starstruck kayo kay Miguel. Ang gwapo, o di ba? Pero mga ka-age niya, marami kang fans, nag-aabang sa'yo ngayon, Migs, di ba? Oo, Migs, ang dami mong ang dami mo nang nagawa sa celebrity, tsaka ang dami mong napanalunan, no? Kumusta ka na, Migs? Okay naman po, enjoying this December. Oo nga, Pasko na. Yes. Namamasko. So, ano yung mga pinagkaabalahan mo ngayon, Migs? Well, ngayon, I just recently released a song kasama po in partnership with SMAC, SM Advantage Card, and Globe. So, ang Globe kasi meron silang hapag movement. Kung saan sila nagbibigay ng pagkain, nutritious food, hindi lang basta-bastang feeding program. Charity yun. Charity po ng Globe in partnership with SMAC. So, if you are a SMAC member, you have a SMAC card, you have the advantage to help out in this movement. Okay. So if you use your card sa mga partner stores namin like yung SM Fashion, ganyan, SM Store, you get to help also the hapag movement. You also get to feed the hungry also. Oh, okay. Ang Ayun dami po. mo namang ginagawa. So, Migs, yung Isa Pang Araw na kinanta ni Sarah Geronimo sa Miss Granny, actually, nanood talaga ako noon. Oo, ang ganda ng movie na yun. Ano ang inspiration mo sa kantang yun? The year bago ko sinulat tong Isa Pang Araw, namatay yung father ko because of cancer. So, sad to hear that. I'm sorry. yeah, pero ayun, naging immortal yung nangyari because it became a song. Okay. Tapos, yung Ikaw ang nagsulat nun, Migs, no? Yes, ako po nagsulat noon. And luckily, nanalo po siya ng Song of the Year sa Awit Awards. Oh, Song of the Year. Hindi pala Theme Song of the Year. Song of the Year. Correction. Tapos, anong nun, Migs? Nung sumunod, may royalty ka nun. Meron ba? Chismosa. Bilang Chismosa din, di ba? Part na ng batas din naman bayan. Correct. Yan. Oo. May royalties po sa mga ganong klaseng property. Oo. At saka, yung mga, Migs, yung galing talaga sa puso mo yun, no? Kasi na-inspire ka doon sa dad mo. Oo, kasi nagbabargain po ako namatay dun. dad mo, tapos sinulat mo, or sinulat mo noon, tapos namatay dad mo? Anong nauna? Nauna po yung pagkamatay niya. Tapos saka after ako that, nagsulat. parang you put it into words. Yes po. Ginawa mo siyang kanta. Kasi humihiling kayo yung lyrics niya Isa Pang Araw. Wow. So humihiling ka. Pwede bang humiling ng Isa Pang Araw? Oh, okay. That's why. O, pwede mo bang bigyan ng konting isang line or 2 lines para sample, Migs? Okay Sige, lang para ba? sa'yo, Attorney Hayes. Sige. Mga kaibigan, sample sa Isa Pang Araw na kinanta ni Sarah Geronimo na sinulat ni Miguel Mendoza. Let's hear it from him. Dumadaan ang araw, di mo na malaya na ubusan ka ng oras
Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, hindi sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Wow! Ang galing! Ang galing! Ang Thank you, galing! Denise. Oh my God! Kinalabutan ako. Ang galing mong kumanta. Okay, mga kaibigan, napaka-talented ni Miguel. At Migs, ano pa ba yung meron ka pa bang mga artista na nagawan mo rin ng kanta or collaboration? Ang pinaka-latest kong ginawan this year, si Eric Santos. Yan. And then si Regine Velasquez, I also Wow. did a song for her. And si Katrina Velarde, naging ano rin siya, sub-theme song ng Miracle in Cell Number 7. Alright. So, Okay. yun yung mga iba kong mga So, nagawa. very deep daw yung taong nagsusulat ng kanta eh. Hindi sila mababaw ng mga tao. Kaya I would understand, no, na very deep ang personality mo, Migs, no? So, yung ngayon, aside na marami kang pinagkabisihan, meron ka daw recent music video, Migs, at para ito sa brand commercial. Totoo ba to? Balita. Yes, tama po yan. Yung earlier na sinabi ko, in partnership with Smack and with Globe, yun po yung ginawa kong kanta na Sarap ng Pasko, yun yung title po ng song. Okay. Tapos may line din ba doon? May line ba doon? Parang tagline sa kantang yun. Ibalik ang sarap ng Pasko. Ayan. Oh, wow. That's a wish, no? Yes, Okay. ganun din po. So, itong mga, Migs, yung mga napagdaanan mong songwriter, being a songwriter, tapos may mga commercial ka din na ginagawa, and you're an inspiration to other artists also. Pwede mo i-share sa amin paano ka nag-umpisa, paano ang pagsusulat mo, ano yung mga how did you start with this career? Siguro kasi loner ako nung bata ako, Loner? kaya nagsimula ako magsulat ng Oh. mga emosyon ko. Hindi ako marunong magproseso siguro Talaga? when I was younger. So, Oh. dinaan ko na lang sa sulat. And then yung singing career ko naman, nag-start ako sa contest din, doon sa Philippine Idol. Doon. I was 16 that 16 ka nun. Oh, I will not ask your age. Data Privacy Act. Okay. So, ngayon, Migs, meron ding I tried to ask my friends na, anong background ni Migs? Sabi nila, only son ka daw, Migs, no? Yes. So, only kung son. only son kasi, usually, mga protective to sila sa mga women, eh. Yes. So, parang pasok ito sa topic ngayon, Migs, natin, no? Kasi ngayon, may topic tayo na mukhang pasok doon sa pagka-protective mo sa mga babae. Ano ba yung gusto mong, Migs, pag-usapan sa tingin mo kaya na may mga protection ang mga babae? Kasi ang topic kasi natin ngayon, Migs, sa totoo lang is Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Children. Ang shortcut nila nito, Migs, VAWC. VAWC, oo. Kasi Violence Against Women and Children, kaya VAWC, VAWC. Pero kasi dapat may anti-VAWC. Kasi violence nga, Oo. di ba? Pero dahil, syempre, layman's term, sinushortcut natin VAWC. Kaya ang topic natin talaga ngayon, Migs, VAWC. Actually, Attorney Hayes, kaya ako nandito kasi gusto kong tumulong sa marami nating kababaihan at kabataan na naabuso at kung saan pwede pumasok ang usaping VAWC. Kakabanggit mo nga lang. Bago po natin sagutin ang tanong ni Miguel, nais po muna naming pasalamatan ang mga supporters and sponsors. Sila po ang dahilan upang ma-air natin ang programang ito. Maraming salamat po sa inyo. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lingkod. Ako ni Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan, dahil siya si Atty. Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lingkod. Ako ni Hayes. Nagbabalik po ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan.
So, Migs, balikan natin ang iyong tanong kanina, no? So, marami kang gustong tulungan. Kaya tutulungan mo rin akong ipaintindi sa kanilang batas na to. Okay, so, Migs, yung sabi ni Miguel kasi kanina, mga kaibigan, may mga itatanong siya sa batas na to para tulungan nating maipaliwanag sa ating mga kababayan kung anong batas na to. Okay, Migs? Umpisahan na natin ang iyong mga tanong at Yes, Attorney Hayes. magpapaliwanag. Ang una ko pong tanong, ano ba ang VAUSI? Okay. Migs, malalim po ito, no? Pero sisimplihan natin sa paraang maintindihan ng ating mga kababayan kahit hindi man nakapag-aral. Ang VAUSI po, mga kaibigan, ay isa pong Republic Act 9262. Ito po ay so ibig sabihin, bawal ang violence, ang pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan. Anti-violence against women and children. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, Migs, VAWC, VAUSI, kasi yung V, violence against women and children. That's the shortcut. Okay. So ito po kasing batas na to, Migs, ito yung nagpoprotekta sa ating mga kababaihan na may karelasyon na inaabuso sila. Okay. At saka yung anak nila or anak man niya sa labas or anak nilang dalawa sa karelasyon niya na naabuso rin. Although maraming aspeto ang abuso nito, Migs, no? Pwedeng psychological, so ito yung mga mental violence, pwedeng physical, yung pambubugbog, yung talagang dinadaan physically, no? Pwede ring economic, yung walang suporta, kulang sa financial support, wala yon, walang distinction as to kung para saan, basta suporta na dapat ng bata, ng karelasyon niya, gano'n, So, no? does it mean na lahat ng kababaihan ang covered sa batas nito, pati mga Hindi kabataan? naman, Migs. Ang covered lang nito ay yung nasa, kunyari, Migs, meron siyang karelasyon, tapos inabuso siya, dun sa aspetong yun, no? Meron ding sexual violence yun, Migs, no? Tapos, kapag ikaw ay naabuso doon sa relasyon na yon, ikaw lang ang covered. Or yung anak mo or anak ninyong dalawa, no? Kayo lang ang covered. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng babae pwede nang mag-file ng VAUSI. Yun lang may karelasyon at inabuso siya sa karelasyon niya or yung anak nila or may iba siyang anak sa labas na either nakatira sa bahay nila or hindi, basta anak niya. So, nasagot nyo na din po yung pangatlong katanungan ko na sino-sino naman ang mga bata na covered sa batas na ito? Oo, yun sila, Migs. Yun kasi may mga pangyayari at sitwasyon kasi mga kaibigan din no, na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Na Migs, kunyari, yung babae may anak sa una, tapos nagkaroon siya ng relasyon, so anak niya yun sa labas, hindi niya anak sa karelasyon niya. Pwede inabusong mental, physical, economic, disunuportahan, o kaya inabusong sexual. No? O kaya yung batang yun, anak nilang dalawa. So covered yun lang. Hindi kahit sinong bata ang covered sa batas. Kailan naman po pwede i-file yung kaso nito? Actually, Migs, i-file itong kaso na to kung sexual na pang-aabuso within 10 years, no? Simula nung Within 10 nangyari. years. Oo. Kapag naman mga financial abuse, mga 20 years. Pwede mo Mahaba. pang i-file, mahaba, oo. Pero Migs, kung kailan mo i-file mo na agad. Diba? Hindi na natin Tama. paabutin ng matagal pa kasi the more kasi na matagal, Migs, no, medyo naglalaylo yung tao eh. Pero kasi kung gusto mo naman talagang So, yung 10 years po na yun, yung mula sa oras ng pagkaabuso. Oo. So kung At 20 years dun sa continue pa rin hanggang ngayon, so doon ka pa rin mag-start ng count. Oo. Okay. So mahaba-haba din yun, Migs. Pero ang titingnan kasi natin dito, no, dapat ma-save agad. Kasi lalo na sa bata, no, kailangan Especially sa protektahan, no. Very innocent kasi ang mga bata, wala silang kalaban-laban, tapos naaabuso. Wala silang tatakbuhan, madali silang matakot, madali silang maniniwala sa pananakot. So dapat pag merong mga magulang diyan na nalaman nyo na inabuso yung bata o kaya kayo inabuso, i-ano nyo na agad, i-file nyo na agad. So kapag naka-file na po, may expiration po ba ang pag-file ng kaso ng VAUSI? Actually, yun yung expiration, Migs, yung 10 years or 20 years, years. depende sa abuso, no? I-assess naman ito ng pulis kung ano pa ba, expired na ba o hindi, o kaya ng fiscal na, sige, pwede pa to kasi wala pa, hindi pa nag-expire. Ang tawag kasi sa batas niyan, Migs, at sa mga kaibigan nating nanonood, prescriptive period. So, ang kaso, nag-expire din kasi yan kung hindi mo ma-file sa period na parang expiry kung sa layman's term. Sa term natin, sa mga abogado, it's
prescriptive period. So yung basta hindi pa nag-expire, i-file mo na, tsaka wag mo nang patagalin, no? Kasi Tama. pag bata, Migs, naku, talagang madudurog ang puso mo malalaman mong naabuso. So mga kababayan i-file nyo na agad yan kung may naabuso. Attorney Hayes, ano ang parusa kapag guilty naman sa vowsy? Actually, Migs, ang pinaka-maximum nito 40 years. 40 40 years. years, oo. So reclusion perpetua, that's what we call 40 years. Maximum yun. Pero although, Migs, may mga bumababa din kasi depende kung ano yung napatunayan na nagawa nila. Pero yan yung maximum. Lagi nating titingnan kasi ang maximum kasi medium, binababaan na yun. Minimum, binababaan na yun. So, maximum yan, 40 years. Yun yung So ano naman, Attorney Hayes, ang step-by-step na dapat gawin pag magdedemanda ng vowsy? Okay, sa mga naabuso dyan, sa mga under sa relasyon na mapang-abuso, mental man, financial man, physical man, o kaya sexual man, pag kayo ay naabuso, ang kailangan i-prepare nyo na ang inyong mga ebidensya. Kasi ang pinaka matibay na panghawakan nyo sa korte ay ang ebidensya ninyo. Kapag kasi, Migs, pupunta ka sa korte, hindi ka naman pwedeng basta na lang din mag-file. Dapat may ebidensya ka rin. No? Aside sa iyong salaysay na ito yung nangyari, may ebidensya ka rin. Para hindi naman masayang ang pag-file nila, baka ma-dismiss lang. So bukod po sa mga ebidensya na ipepresenta nila, ano pa yung requirements na kailangan para mag-file ng vowsy? Actually, Migs, kung meron silang mga, kunyari, kung physical abuse, meron silang medical certificate. Oo. Kung meron din silang testigo, mas maganda din kuhanan na nila ng affidavit, no? Na nakita ko, napanood ko, na witness ko, na ito talagang ginawa sa akin. Mas maganda na gagawin nila yun, Migs, para mas matibay. Okay? Kasi kung wala naman talagang papel kang na-submit, pwede naman ang testigo. Oo. So, Kaya, Attorney Hayes, lalaki lang ba ang liable sa vowsy? actually, hindi. Mga kaibigan, gusto kong tandaan nyo to. Sa vowsy, hindi lang to applicable sa mga lalaki. Kasi, ang sabi ng batas, karelasyon. So, kung ano man yung karelasyon mo, kahit hindi siya lalaki, pasok siya sa vowsy. Kung inabuso ka niya, kahit parehas kayo ng gender, pero Basta inabuso violence ka niya, against pero women. babae dapat ang nagreklamo. Okay? O kaya bata. Pwede rin naman parehas na hindi babae ang nagreklamo, pero bata, tapos na sa mapang-abusong relasyon, pwede yon, Migs. Oo. Pero may piyansa po ba ang vowsy? Actually, that's para sa akin, di maganda to kasi may piyansa. Meron Oo, ba? nakakapiyansa sila. May piyansa ang vowsy. Judge ang magtimbang kung ano yung Amount ibibigay na niyang amount. Depende din, Migs, may mga counts din kasi yan, ilang counts ng sexual abuse, ilang counts ng mental abuse, may mga counts sila, no? So, the more abuses, the more malaki ang piyansa. Paano naman po sila mag-uumpisa sa demanda? Kasi ganito, no, sa mga kababaihan at kabataan na naabuso, ang una niyong gagawin, aside from the fact na mag-gather kayo ng ebidensya or testigo, pumunta kayo sa pulis, i-file nyo, i-blatter nyo, tapos pwede rin dumiretso kayo sa fiscal, tapos ibigay nyo yung salaysay doon, i-file nyo to as complaint, na ito nga yung nangyari sa akin, salaysay nyo doon lahat. Kung meron na kayong mga papel o dokumentong ebidensya, i-attach nyo doon. Kung merong testigo, isama nyo na yung kanilang affidavit. Oo. So bukod sa pagsasalaysay, ano ang takbo ng kaso kung sakali na mag-file ng vowsy? So, kunyari, Migs, no, nandun na sa fiscal level kasi na-file na. Maghihiring din ito, Migs, maghihiring. Kasi kung sino man yung lalaki na kakasuhan, didepensa din kasi siya, Migs, di ba? Magbibigay siya ng depensa, explanation, totoo ba tong mga pinaratang sa kanya? Hindi, undergo pa yan ng hearing, Migs. Ngayon, pag nakita ng fiscal na merong possibility na nangyari, may probability, may probable cause, kahit kaunti lang, ay di magre-resolve siya na ikaw ay guilty sa kasong vowsy. Tapos pagkatapos nun, mag-i-issue ng warrant of arrest ang judge, meron kang warrant, akit na yun sa korte, Migs. Mag-hearing na naman ulit doon. Yun na yung palitan talaga ng ebidensya, tapos mga testimonya, ilabas nyo na doon, okay, depensa, ilabas. So maraming mga mahaba-haba pa to, Migs, pero mas So mabilis. yan yung mga posibleng mangyari din kung may mag-file ng vowsy. So depende din yan sa mga... Actually,
kung yung requirements ba kompleto, yung ebidensya, kung anong... Oo. kung Meron gaano ding factor katindi. na magaling din ang lawyer. May ganun ding Oo, factor. Kagaya ni Attorney Hayes, di ba? May Sa lahat ng factor mga nanonood ng abogado ng bayan, kung magaling, ito na. Thank you, Migs. Pero yun, may factor din. Magaling ang lawyer mo. Kasi minsan, pag kompleto ka na ng ebidensya, Migs, pero hindi naman din magaling, may possibility din na ma-dismiss ang kaso. Oo No? nga po. May ganon. Attorney Hayes, pwede pa bang humingi ng tawad kahit nakasuhan na ng vowsy? Actually, Migs, ito kasi latest ito, no? Latest ito na ang vowsy nagiging public crime. Ibig sabihin kahit pulis, kahit sinong government authorized na in authority, pwede silang mag-file pag nakita nila yung pang-aabuso eh. Hindi, dati kasi kailangan yung biktima lang ang mag-file. Ngayon hindi na, parang murder ba? Di ba yung murder, kahit hindi naman ikaw yung kapamilya, hindi ikaw yung inattempt na, papatayin, hindi naman lang ikaw ang mag-file, kundi kasi public crime. Yan ang tinatawag na public crime. Ngayon, ang kategorya po ng vowsy ay isa na po itong public crime. Crime. Pwede nating sabihin na ang implication niyan ay hindi na pwedeng mag-usap, magkapatawaran. No? But sometimes there are ways na ang iba umaatras. May mga times na ang ibang mga complainant umaatras. Pero ang kategorya talaga ng vowsy ngayon, latest po ito, ay isa na po itong public crime. Oo. Public crime po, mga kaibigan. So, Attorney Hayes, may protection din ba ang mga babae at kabataan sa batas na ito kung ma-file na ang kaso? Oo, kasi ganito, Migs eh. Pwede silang humingi ng protection order. Magsimula ito sa barangay, okay? Tapos mag-expire ato 15 days, Barangay Protection Order, BPO. Tapos kapag may threat pa rin or nagproblema pa rin sila sa protection nila, pwede nila to i-extend. Temporary Protection Order, TPO naman. Oo. O kung kailangan talaga nilang forever may protection, PPO naman. Permanent Protection Order. Oo. So, may temporary tsaka may Oo, permanent. pero magsimula muna sila sa BPO, Barangay Protection Order. So, saan pwede i-file ang vowsy? Oo, Sa sa ano kasi to Regional Trial Court ito, no, Migs, na assigned by the court to handle the vowsy na mga cases. At ito talaga sila lang ang pwede doon. So hindi ito pwede sa lower court like municipal trial court, hindi pwede. Kailangan RTC assigned by the court na pwede sila sa mga vowsy. Oo, special court talaga siya. Attorney Hayes, maraming mga kababaihan na biktima ng pang-aabusong relasyon. Marami daw ang nag-file ng vowsy ngayon? Actually, Migs, yan yung pinakausong kaso ngayon. Wow, may trending pala sa mga Oo, kaso. may trending. Trending ang cyber libel. Trending din ang vowsy. Yan yung dalawang... Oo, alam mo, Migs, kung bakit? Kasi ang lawak ng vowsy. May ma-abuse ka lang mentally, physically, tapos magkarelasyon kayong dalawa, magpa-file na agad yung babae. Hindi ka sinuportahan, magpa-file agad siya. Yung anak nyo na abuso, or anak mo sa labas na abuso, magpa-file agad siya. O kaya yung mga iba kasi na mapang-abusong sexual, yun naman na napakasakit nun, no? Kasi hindi talaga nararapat eh. Kung makikita mo yung trend, Migs, no? Talagang ang daming nagpa-file sa ganun. Kaya mga kaibigan, protektahan nyo ang inyong mga sarili sa inyong relasyon. Huwag kayong magpabiktima. Ilaban nyo ang inyong mga karapatan. Pati sa mga karapatan ng mga anak nyo at anak nyo sa labas. Huwag kayong magpapatalo. Kasi isa lang ang buhay at maiksi lang ang buhay, Migs. Kailangan i-enjoy mo to. Hindi tayo nabuhay para abusuhin, di ba? Tama. Dapat i-enjoy natin ang Oo. oras natin dito sa mundo. Para hindi tayo humiling ng isa pang araw. Correct. Ang galing naman. Ang galing ng kanta mo. Parang nag-fit in sa ating ngayon, sa ating theme. Yes So, po. actually, Migs, maiksi lang itong ating segment, pero napakalaking bagay para sa mga taong gustong maintindihan ng simple lang ang batas. Kasi mga kaibigan, malalim pa talaga ang batas na to, pero pinapasimplihan lang natin para ma-explain lang natin ng maayos kung ano nga ba ang mga basic na mga rights at mga karapatan ninyo at anong kailangan nyo para makapag-file kayo ng kaso. So, Migs, maraming salamat sa iyo, no, Migs. Thank you din po. Oo. Sa lahat po ng nanonood ng abogado ng bayan,
kababayan. Sana po may natutunan po kayo ngayon. Oo. I'm sure marami tayong natulungang mga kababayan sa mga batas na natalakay natin, lalong-lalo na sa mga tagahanga, tagasunod mo, Migs, na inabangan ka, di ba? At bago kayo umalis, hahandugan po tayo ni Migs ng isa pang parte doon sa isa pang araw, no? Migs, pwede mo bang isa pang or dalawang linya para dun sa isa pang araw na nag-trending na kanta ng Miss Granny. Ladies and gentlemen, once again, Miguel Mendoza. Sige po. Sa pagsikat ng araw, ikaw ang laging hanap. Sa pagpalit ng buwan, sana ikaw pa rin ang tangan. Kulang na kulang ang panahon, hindi sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Ang galing, Migs. Congratulations. Thank you so much and po, thank Atty. you talaga. Maraming salamat. I hope you can join us again here. Thank you so much Oo. po. Mga kababayan, wag po kayong aalis. Magbibigay pa si Migs ng kanyang mga invitation sa kanyang kung ano man yung meron siyang pinagkaabalahan ngayon. Yan, I just like to invite everyone na i-follow po ako sa social media. That's Miguel Mendoza po. And then meron po akong bagong kanta, Sarap ng Pasko, together with Smack and Globe. And you can hear that on YouTube, on their social media account, yung Smack po. Hindi pa po available sa Spotify, but soon po we will make it available for you. Maganda pong awitin na naghahandog po ng serbisyo para sa ating mga nagugutom na mga kapamilya. Yun po. Oo nga. So Migs, once again, maraming salamat sa iyo. Mga kaibigan, salamat sa panonood nyo ngayon. Magbabalik pa po tayo, kaya huwag kayong aalis. Magbabalik ang ating programang paborito ninyo, Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Ako ni Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Atty. Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Ako ni Hayes. Alright, nagbabalik na po ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Ako po si Atty. Hayes. Okay, sisimulan na po natin na sagutin ang inyong mga tanong pinadala sa ating Facebook page. Atty. Hayes, tanong ko lang po, kung hindi po ako binibigyan ng pera ng asawa ko, vowsy po ba yon? Okay, magandang katanungan nito mga kaibigan kasi usually ang mga tanong ng mga asawa ay kapag hindi sila binibigyan ng pera ng kanilang mga asawang lalaki usually, ay ito ba ay pasok sa vowsy? Okay, i-explain natin ng simpleng paraan, no? Ang anti-violence against women and children ay nagko-cover ng economic abuse. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi binigyan ng financial support galing sa iyong asawa, kasi ito pasok to sa financial abuse kasi, well, hindi siya binibigyan ng pera eh. Anong gagamitin niya, di ba? Kung hindi siya binibigyan ng pera ng kanyang asawa. So, isa sa mga pwede natin kasing basihan na i-file ang anti-violence against women and children is walang financial support. So, economic abuse yun. Kaya itong tanong na to, tama po ito, pasok po ito sa anti-violence against women and children or shortcut nito ay VAUSI. Okay. Pangalawang tanong, meron namang nagpadala ng ating sulat ay ng message sa ating messenger. Ang sabi, Atty. Hayes, yung boyfriend ko, yung BF ko, sinaktan ng asawa niya. Sinaksak. Pwede ba ang vowsy? So, ang boyfriend niya, no? So, ang nagtanong nito, ang nagpadala, girlfriend. Sabi ng girlfriend, yung kanya daw boyfriend, may asawa. And then, sinaktan siya ng asawa niya. So, baliktad, no? Ang babae ang nanakit. Pwede ba ito sa vowsy? No, it's not. Kasi ang anti-violence against women and children, ang kinakasuhan lamang nito, mga babae, ang kinakasuhan lamang nito ay mga lalaking nanakit, no? Sa kanilang asawa o kanyang karelasyon at ang anak nila or anak nila sa labas or illegitimate children.
So kapag ang lalaki na ang sinaktan, hindi po ito covered ng Anti-Violence Against Women and Children. Pero itong boyfriend nung nagpadala ng message na to, pwede siyang magkaso sa asawa niya. Kasi medyo love triangle ito, no? Mahirap tong sitwasyon na to eh. So, yung nagpadala ng sulat sa atin ay ang girlfriend. Ang sinaktan ay boyfriend niya na may asawang babae. Yung babae ang nanakit. So, ang boyfriend ngayon, nag-iisip, ano ba, magpa-file ba siya ng vows? Hindi siya pwede kasi lalaki siya, no? Ang mangyayari nito, pwede siyang mag-file ng physical injury kung depende, no? Kung ilang days siya bago nag-heal, kung gaano din kalalim ang sakit. O kaya kung tinangka naman siyang patayin, pwede yun parricide, no? So, depende kung gaano siya gaano kalalim o gaano kalala ang pagpanakit sa kanya, pero hindi talaga pasok sa vowsy. Alright? So, next question naman tayo. Attorney Hayes, yung ama ng mga anak ko ayaw magsustento sa mga anak namin sa pag-aaral nila. Pwede ba ito sa vowsy? Hindi po kami kasal at siya po ang nambababae. Alright, magandang katanungan ito kasi ang obligasyon ng ama ng mga anak mo ay suportahan ang inyong mga anak, lalo na sa pag-aaral. Kapag hindi po niya ito ginawa, again, this is another economic abuse or financial abuse kasi hindi siya nagsusuporta eh. Karapatan ng mga bata na pag-aralin sila at dapat galing ito sa kanilang mga magulang. Ngayon, kung wala namang trabaho ang nanay o incapable ang nanay o kahit nga capable, dapat may suporta pa rin galing sa kanilang ama. Ngayon, ang tanong mo kasi dito, hindi kami kasal at siya pa ang nambababae. Hindi po nag-matter sa Anti-Violence Against Women and Children or VAUSI kung kasal kayo o hindi. The point na may relasyon kayo, may anak kayo, obligado na magsuporta ang ama niyan. Okay? At may pangalawa kasing dito aspeto, sabi ng bababae siya. This is another form of abuse. Kasi kapag nang babae ka, ikaw yung tatay, tapos, ikaw yung kinakasama, tapos ng babae yung lalaki, pwede nating sabihin, this is a form of psychological violence. Ibig sabihin, may mental abuse, no? Kasi na-abuse ka mentally. Pwede ito rin. Another form ito of abuse, which is pasok din sa vowsy. So, itong nagpadala ng message, kung ang tanong mo pasok sa vowsy, yes na yes. Attorney Hayes, ano ang unang gagawin kung ako ay magdemanda ng vowsy? Okay, dahil maraming aspeto ang vowsy, ang una mong gagawin, syempre, una, basic talaga yan, dapat may ebidensya ka. Kung sinasabi mong mental abuse or psychological violence, dapat meron kang ebidensya na mentally na-abuse ka, psychologically, may violence, o kaya kung sinabi mong economic or financial abuse, dapat may proof ka na wala talaga siyang pinadala sa'yo or binigay sa'yo na suporta na financial, okay? Kapag ito naman ay physical, dapat may pruweba ka tulad ng medical certificate na nabugbog ka, o kaya sinaktan ka, o kaya may police blotter ka to prove na may mga violence na nangyayaring ganito. Ngayon, kung ang anak nyo naman, ang sinaktan, pwede rin na magbigay din ang bata ng similar proof. Meron yung kung binugbog ang bata, paano ginawa, inabuso ang bata, anong ginawa, may pruweba dapat. Kasi bago magiging successful ang isang kaso, dapat kompleto ka ng ebidensya. No? So maraming forms ng evidence na pwede mong isubmit sa korte. Basta ito ay pruweba sa mga abuso na ginawa sa inyo. Maraming salamat. Sa susunod naman na tanong. Attorney Hayes, ako ay dinimanda ng vowsy ng aking dating girlfriend, dating GF. Ano ang gagawin ko? So, ito naman ay isang tanong mula sa isang lalaki, no? Siya naman ngayon ang dinimanda. So, bihira lang kasi talaga ang magtatanong ng ganito, no? Kasi yung iba medyo takot sila or ayaw nilang mapahiya or ayaw din malaman. Kaya, sobrang bihira ang pumupunta sa aming mga kliyente ng mga vowsy, no? Na sila ang dinimanda. Usually, ang mga babae na nagdemanda, yun yung mga lumalapit talaga ng harapan at wala talagang
tinatagong talagang hindi sila very blunt sila in telling na sila ay nagdemanda ng vowsy. Pero ito kakaiba, no? Dinemanda siya ng vowsy, no, ng dati niyang girlfriend. Ano ang kanyang gagawin? Naku sir, ang gagawin mo lang talaga, kailangan mong kontrahin lahat ng ebidensya laban sa'yo. Kung sinabi mo, wala naman talagang financial abuse, okay? Wala naman talagang economic abuse. Wala naman talagang physical abuse. Wala naman talagang abuse sa children. Okay? Lahat ito, patunayan mo. Kailangan mo talaga ng abogado para dito kasi ikaw ang dinemanda. So, hindi mo naman kayang depensahan ang sarili mo na ikaw lang sa korte kasi hindi mo pwedeng cross-examine sarili mo kahit kung halimbawa ikaw pa ay lawyer, no? Example lang. So, lalo na kapag hindi ka lawyer, kailangan mo ng magdedepensa sa'yo sa korte dahil surely malaking malaking cross-examination, direct examination na mahaba-haba pa ang inyong proseso sa korte. So, yan lamang po, sir, no? Sana po makakita po kayo ng magaling na abogado para dumepensa sa inyo. Another question, Attorney Hayes, seaman po ang ama ng mga anak ko, pero bago daw siya magpadala ng pera, ay mag-video muna ako ano ang kinakain ng mga anak namin bago siya magpadala. Ngayon, wala na talaga siyang binibigay kahit konti. Tama ba yun? Pasok ba yun sa vowsy? Alright, ang daming aspeto ng tanong na to. Ang unang tanong niya, bago magpadala, mag-video mo na hindi po requirement na kailangan mong ipa-video anong kinakain ng mga anak mo bago ka magbigay ng suporta, okay? Para to sa tatay ng mga anak mo. Hindi po yan requirement. Obligasyon mong magpadala ng pera para sa mga anak mo, pero hindi requirement na i-video mo na anong kinakain nila bago ka magpadala. Tapos ang sabi pa dito ngayon, wala na talaga siyang binibigay kahit konti. Tama ba yun? Hindi yun tama. Okay. Pasok ba yun sa vowsy? Yes, pasok sa vowsy. Anti-violence against women and children covers economic abuse. Ito ay hindi nagpadalang financial, kaya ito ay pasok na pasok sa anti-violence against women and children. Okay. Next question. Attorney Hayes, kung nasa Mindanao at nasa Manila ang boyfriend ko, siguro sabi niya nasa Mindanao siya, nasa Manila ang boyfriend ko, nananakit sa akin, saan pwede ako mag-file ng vowsy? Alright, magandang katanungan nito, no? Ang pinaka-direct na answer nito ay kung saan nangyayari ang pang-abuso sa'yo, doon nyo po i-file. So kung nangyari ito sa Mindanao, nung kunyari pumunta doon yung boyfriend mo, doon ka sinaktan, or doon nangyari yung pang-aabuso, doon mo i-file. Ngayon, nasa Manila siya, di ba? Kunyari, ikaw naman ang pumunta noon dito sa Maynila, at dito nangyayari ang pang-aabuso, then dito sa Manila i-file. Okay? Kasi kung saan nangyayari ang krimen ng vowsy, ay doon po i-file ang kaso. Okay. Another question. Attorney Hayes, pwede ko ba kasuhan ang asawa ko? Ako yung pinaalis sa bahay, samantalang siya ang nagdala ng babae sa bahay. Uy, grabe naman. Okay, parang sinasabi mo, ikaw yung asawa, pero ikaw yung pinaalis. Tapos nagdala yung asawa mo ngayon ng babae. O, pasok ba to sa vowsy? Oo naman, di ba? Bakit? Kasi obligasyon din ng asawa mo na bigyan ka ng tirahan, pinaalis ka niya, di ba? So mentally, psychologically, there was already abuse, no? Kaya pasok na pasok ito sa anti-violence against women and children. Sana naman hindi mangyari ito sa ibang pamilya, no? Kasi hindi talaga to nararapat at hindi magandang gawain ng isang lalaki. Okay, another question. Attorney Hayes, pag walang sustento ang ama sa anak niya, pasok ba sa vowsy? Alright, ang daming tanong sa walang sustento sa anak. Okay. Pasok ba sa vowsy? Yes. Okay. Anti-violence against women and children, as I always say, covers economic abuse. Pag walang financial support dun sa anak mo, o di ba? Anak ka ng anak, di mo pala kayang suportahan. So, ito ay pasok na pwede mong demandahan siya ng Republic Act 9262, we call it Anti-Violence Against Women and Children. Attorney Hayes, nagreklamo ako noon sa province ng vowsy. Pero sinabihan ako, wag na daw ako mag-file at talagaan ko na lang daw ang mga anak ko. Namasukan ako bilang katulong. Pero kulang pa rin para gastos sa mga anak ko. Pwede ba yun?
ang ama nila kasuhan ng vowsy. Oo, pwedeng kasuhan kasi nga kailangan suportaan ng tatay yung mga anak niya. At sino naman yung nilapitan mo sa probinsya na sinabihan kang wag nang mag-file? Maling-mali yun. Karapatan mo na habulin ang suporta ng mga anak mo. So kung sino man nag-advise sa'yo, maling advice po yun, okay? Actually, pwedeng pag-usapan, oo. Pwede naman kayong magkasundo, like magkano ang suporta nyo buwan-buwan, magkano lang ang kayang ibigay ng tatay niya, depende sa sweldo at katayuan niya, di ba? Pero never dapat sabihin na, huwag ka na lang mag-file. O, alagaan mo na lang yung mga anak natin. O, hindi po yun pwede kasi tulad nga, namasukan ka na, kulang namasukan ka bilang katulong, tapos kulang pa. Oo naman, obligasyon ng tatay na suportahan yung mga anak niya. So, yan ma'am, ay pasok po sa Anti-Violence Against Women and Children. Okay, next question. Attorney Hayes, hirap na hirap ako humingi ng sustento sa mga anak ko. Dumadaan pa ako sa pamilya at ate ng ama ng anak ko bago ako padalhan. Paano po ang gagawin ko? Actually, ma'am, ang pinakaunang ginagawa ng iba dito ay fina-file muna nila sa barangay para mag-usap-usap, okay? Kasi meron kasing tinatawag na settlement eh. Pwede naman kayong mag-usap magkano ang ipapadala niya buwan-buwan, okay? Pero hindi yun fixed ha, kasi ang sustento, to tell you, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Hindi po yan talaga fixed. Even the court, sabi niyan, hindi fixed ang sustento. Pwede ngayon, mataas, pwede din niyang bumaba later. Okay? So, hindi po fixed niyan, pero pwede kayong mag-umpisa sa barangay at pag-usapan ninyo magkano ang kaya niyang ipadala, okay? At magkano ba ang kailangan mo? Usually, ang sustento, nagdedepende sa pangangailangan ng mga bata. Basic ha, basic. Huwag naman yung sobra-sobra ka ring humingi na wala na naman sa sakto kasi pinasobrahan mo ng pinasobrahan, di ba? Nasa kanya na yun kung pasobrahan niya, pero basic lang yung tititingnan dito. So, paano ang gagawin mo? Yun lang po ang aking masasagot. Dumaan ka muna sa barangay, magpermahan kayo doon, gumawa kayo ng agreement. Tapos, kapag hindi siya sumunod sa agreement ninyo, yun na yung dadalhin mo. Pwede mo na yun i-file sa korte na hindi naman siya sumunod sa usapan ninyo. Okay? Next question. Attorney Hayes, yung dati kong kinakasama, iniwan ako at pati mga utang niya, ako ang nagbabayad. Dala po niya, kabit niya, pag-alis niya. Pwede rin ba sa vowsy? Naku, dalawa po ito. Kasi ang una, economic abuse. Kasi ikaw yung nagbayad. Supposedly siya magsuporta sa iyo bilang asawa. Pero baliktad, ikaw pa yung sumalo ng mga utang niya, ikaw pa yung nagbayad ng utang niya. At pangalawa, mental or psychological abuse kasi nagdala pa siya ng kabet, no, pag alis niya. At dala-dala niya yung, syempre, dala-dala mo yung sakit, yung mga time na hindi ka makatulog, abuse na masyado ang iyong mentalidad. So, pasok itong dalawang aspeto na to sa anti-violence against women and children. Next question. Okay, pinadala ulit sa ating Facebook page. Attorney Hayes, pwede ba ako humingi ng sustento mula sa tatay ng mga anak ko? Seaman po siya. Di po kami kasal. Sa akin nakaapilyado ang mga bata. Pwede pa rin ba siya mapilit magsuporta? Pwede ba sa vowsy? Alright, ang pinaka nakita natin dito na issue ay hindi sila kasal. Tapos, ang birth certificate ng mga bata nakapangalan sa nanay. Ibig sabihin, wala doon yung tatay. So, pwedeng sabihin ng tatay, hindi ko yan anak. Ngayon, sasabihin ng nanay, ipoprove ng nanay na anak talaga niya yon. So, magpa-DNA test ka ngayon para sabihin natin at ma-prove natin na anak talaga ng tatay, ng seaman, yung seaman na tatay ng mga anak mo. Kasi pwede niya i-deny eh. Well, pero kung hindi niya i-deny, maganda yan. Kasi magbibigay lang naman siya ng suporta. Pero kung pasok ba ito sa vowsy, kahit hindi po kayo kasal. Kasi ang anti-violence against women and children, nagko-cover to ng relasyon, at kung meron din kayong mga anak, na suportahan nyo dapat kahit hindi kayo kasal. So, hindi elemento na dapat kayo ay kasal para pasok ito sa vowsy. Okay? So, kahit hindi din po naka-apelyedo sa kanya, kung ma-prove nyo na anak talaga niya yan, ay po pwede rin sa vowsy. Okay? Magandang katanungan po yan. Next question. Attorney Hayes, pwede ba ako bawalan
ng ama ng mga anak ko na lumapit sa mga anak namin, ay hindi po pwede, okay? Wala pong karapatan ang ama ng mga anak mo na bawalan kang lumapit sa mga anak nyo. Pero may mga exception po ito, no? Kunyari, ma-prove na ikaw ay masamang impluensya sa mga anak mo. Marami po itong kaso, no, na desisyon na ng Supreme Court. Kunyari, ikaw ay isang hindi talaga magandang impluensya para sa mga bata, pero i-prove pa rin yan ng tatay. Hindi automatic na, hindi ka na pwede, ayoko. Parang ganun lang kasimple, hindi po pwede yan. Hindi po niya pwedeng sabihin na bawal kang lumapit. Hindi ka na pwedeng lumapit, hindi po yan. Pwede mo yan ipaglaban, dadaan po yan sa korte kung gusto talaga niyang hindi ka na lumapit. Pero dapat may legal na basihan yon. Okay, mahabang diskusyon pa po yan, pero pwede po natin yan sagutin sa iba pa po nating mga episodes. Alright, another question. Attorney Hayes, ang tagal na pong hindi nagsustento ang ama ng mga anak ko. Lagpas 20 years na hanggang ngayon. Pwede pa ba ito i-file na vowsy? Alright, so this is a good question kasi may expiration kasi ang vowsy, no? 20 years, 10 years, 20 years, depende kung anong abuso ang meron ka. Ang question kasi niya dito, dati daw, hindi nag-sustento at 20 years nang nakaraan, pero kasi hanggang ngayon, kung 20 years lang, tapos after 20 years, nagsuporta na, pwede sana na, tapos na, 20 years kasi ang expiration pagdating sa sustento. Pero kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nagsusustento. So, ang ibig sabihin nito, continuing yung offense. So, hindi nag-expire yon kasi hanggang ngayon hindi pa rin nagsusustento. So, pwede ba ito sa vowsy? Yes, pasok pa rin ito sa vowsy. Hindi pa nag-prescribe ang crime. Pwede mong i-file ito under Republic Act 9262. Alright, next question. Attorney Hayes, yung asawa ko may iba na. May bago silang pagawang bahay. May tindahan pa. Pero kami, naghirap dito, walang suporta galing sa kanya. Pwede ba sila i-vowsy? Okay. Pwede ba sila? Ang ibig mong sabihin, yung kabet at saka yung asawa mo, pwede ba sila i-vowsy? No. Only the husband, yung asawa mo lang ang pwede mong i-vowsy. Bakit? Isang elemento na kailangan ng anti-violence against women and children ay may relasyon kayo. Hindi, wala ka namang relasyon sa kabit Yung may relasyon ka lang na relasyon ninyo, yung asawa mo, hindi doon sa kabit. Kaya si kabit si asawa lang ang pwede mong kasuhan ng vowsy. Si kabit, pwede mo rin kasuhan pero hindi under vowsy. Okay? Sana nasagot po natin ang katanungan yan kasi pasok din kasi yan sa mental and economic abuses. Okay? Under vowsy. Next question. Attorney Hayes, maraming banta ang ex ko sa akin. Pwede ko ba siya kasuhan ng vowsy? Okay, so pagbanta kasi, pwede kasing threat, pwede kasing kasuhan yan under the revised penal code, no? Pero kung pasok ba siya sa vowsy, pwede kung ma-prove mo na mentally, psychologically, na abuso ka because of that threat, nung threat na ginagawa niya, pwede natin ipasok sa vowsy ang kaso. So, ang tanong mo lang kasi kung pwede ba? Yes, pwede. Alright, next question. Attorney Hayes, may kailangan pa ba na psychological certificate para makafile ng vowsy? Pero may photos and videos ako sa asawa ko kasama ang babae niya. Pwede ba yon? Okay, ang first question mo, kailangan pa ba ng psychological certificate? No, hindi yon kailangan. Pero kung i-require yon as evidence, at kasi i-deny yan ng kabila, no, na kung may kaso na kayo na wala namang psychological violence, so you can submit that as additional evidence, the psychologist certificate, no? Pero ang tanong mo kasi, kailangan pa ba? Hindi kasi yan requirement, no? Pero pwedeng gawing ebidensya, pangdagdag ebidensya. Okay, yung mga pictures kasi at saka videos ng asawa mo na may kasamang babae, pasok na kasi yan sa mental abuse, no? Psychological violence. Pwede kasi yun gamitin mo na ebidensya. Kahit wala yung psychologist certificate. So, hindi yun requirement. Parang sinasabi nilang prerequisite bago ka mag-file. Dapat meron yun, hindi po yun kailangan. Okay, thank you. Next question. Attorney Hayes, sapat na ba na ebidensya ang testimonya ng mga anak ko sa pambubugbog at pambababae ng asawa ko
para sa kasong vowsy. Naku, napakalakas na ebidensya po ang testimonya ng mga anak nyo sa mga nangyayari sa inyong relasyon dahil nambababae siya at binubugbog ka. Napakalaki po ng impact ng testimonya ng mga anak nyo. Kaya sobrang pwedeng-pwede siya sa vowsy, no? Ang lakas ng vowsy, okay? Napakalakas na proteksyon para sa mga kababaihan at mga kabataan na nasa abusong relasyon. Okay, next question. Attorney Hayes, PWD po ako. Ibig sabihin, person with disability. At harap-harapan po akong niloloko ng kinakasama ko. Ka-video call pa niya ang babae at sinabi niya na mahal niya ito. Tulungan mo ako. Naku ma'am, ang hirap po ng sitwasyon mo. Nararamdaman ko po na napakahirap naman ng PWD ka. So ibig sabihin, nahihirapan ka physically na lumabas at magpatulong sa iba. Kasi hirap ka physically, no? Tapos, nang bababae yung kinakasama mo. Tapos harap-harapan pang sinasabi na mahal niya ito. Pero alam niyo po ma'am, napakabigat din po ito dahil mangyayari po, meron kang psychological and mental abuse na ginawa ng karelasyon mo. Pasok na pasok po ito sa Anti-Violence Against Women and Children. Humihingi po kayo ng tulong, ang una niyo pong gagawin ay i-file niyo po ang kaso. Dahil pwede naman po kayong lumapit sa Public Attorney's Office kung wala po kayong pambayad. Kung nahirapan po kayo, pwede rin po kayong magpatulong sa barangay. Kung hindi po kayo makalakad o kaya nahirapan po kayong lumakad, pwede kayong magpa-assist sa barangay. Okay? Marami po ang pwedeng tumulong sa inyo. Pwede rin sa DSWD. Alright? Thank you so much. Next question. Attorney Hayes, patulong po. Buntis po ako. At ayaw po panagutan ng nakabuntis sa akin. Pwede ba ito sa vowsy? Okay? Sa ngayon kasi, pasok ikaw sa Anti-Violence Against Women and Children. Kasi nagkaroon ka ng karelasyon, okay? So, una kasing punto na hinahanap natin pag vowsy, pag babae, lalaki, or ano man ang gender, basta may relasyon sila, pasok na yan sa vowsy. Ngayon, nabuntis ka pa, tapos ayaw panagutan, that's another form of abuse. So, pwede ito sa vowsy, no? Pwedeng-pwede. So ito, ang gagawin mo lang dito, i-file mo yung kaso na vowsy kung ayaw talaga makipag-usap kasi marami naman kasing paraan na mag-settle. Pero yung iba kasi, pinipili nilang tumakas. Mas maganda kasi harapin nyo ang problema, hindi nyo tatakasan. Okay? So sana po nasagot po natin ang katanungang yan. Next question. Attorney Hayes, ang tagal ko nang tiniis, ang grabing sakit, stress, at wala akong magawa kundi iiyak lang dahil maliliit pa ang mga anak ko. Wala akong kakayanan sa buhay, pero seaman ang asawa ko. Paano ang gagawin ko? Okay, ang una mo pong gagawin, try mo munang kausapin. Baka naman pwedeng pag-usapan. May mga bagay kasi na pwede namang pag-usapan at hindi mo nadadalhin sa korte. Kapag hindi talaga pwede at ayaw talagang makipag-usap at makipag-settle, that's the time. Pwede mo nang i-file ang kaso. Produce your marriage certificate na asawa mo yun. Tapos produce your bank account or anything na wala talagang laman, hindi ka pinapadalahan, hindi ka sinusuportaan. Produce the birth certificates ng mga anak nyo na maliliit pa sila at kailangan ng suporta, pero wala talagang pinadala ang tatay. Pasok ulit sa economic abuse or psychological and mental violence also. So dalawang aspeto ang pasok po sa kaso nyo. Mga kaibigan, ang Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Children ay batas para tumulong sa ating mga kababaihan at kabataang nasa mapang-abusong relasyon. Ito man ay financial abuse or economic abuse, psychological or mental violence, meron mang physical na pang-aabuso like binubugbog, sexual na violence, no? Ito po ay covered ang lahat ng merong relasyon at may anak sa relasyon na yon, kahit legitimate man or illegitimate. Pwede kayong dumulog sa ating mga otoridad at pwede kayong mag-file ng kasong vowsy. Yan po ang shortcut ng Anti-Violence Against Women and Children. At nais po nating ipaalam na kayo po ay tutulungan ng batas na to. Dito na po nagtatapos ang ating episode. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong palaging pagsusubaybay at inaasahan po naming makasama kayong muli sa aming mga susunod na mga episodes. Muli po, ako si Attorney Hayes, ang sasagot sa inyong mga katanungang legal.
Dahil ako ang inyong abogado ng bayan. Tutulong sa bayan, di